Anong sinabi mo? Ni hindi man lang natinag si Summer kahit napansin niyang biglang namula sa galit ang kanyang ama, na si Mr. Loreto Lozano. Nasa harap sila ng dining table noon. Pero ang masaya sana nilang pag-aalmusal ay tila mauuwi sa di pagkakaunawaan. You heard it, Daddy. Gusto ko nang makuha ang mana ko. Matatag na wika ni Summer. Tumingin ang kanyang ama sa gawin ng kanyang kabiyak na si Cynthia. Halatang pinipigilan nito ang naramdamang galit ng mga iyon. Narinig mo ang sinabi ng magaling mong anak? Pasarkastikong tanong ng kanyang ama sa kabiyak. I'm sure nagbibiro lang itong si Summer, Dad. Sabad ni Voltaire. Tumatawa pa ito ng marahan. Ito ang panganay sa tatlong anak ni na Loreto at Cynthia. 26 na si Voltaire at 22 naman si Summer na siyang pangalawa sa kanila. Samantalang ang 19 years old na si Ashley ay bunso sa magkakapatid. Hindi ako nagbibiro, Kuya Voltaire. I'm serious. Napawi ang ngiti sa mga labi ni Voltaire. Si Ashley naman ay halatang nag-aalala rin. Anong katarantaduhan ang pumasok sa kakote mo at naisip mo ang ganyan? Galit na tanong ng kanyang ama sa kanya. What's wrong with that? Gusto ko lang naman makuha ng mas maaga ang mana ko. Masama ba iyon, Daddy? Ang masama ay buhay pa ako, Summer. Pagpipigil na tura ng kanyang ama. Ano naman kung buhay ka pa, Daddy? Mas maganda nga kasi makikita mong matatanggap ko ang mana ko at makakapag-thank you din ako sa iyo. Halos atakihin sa sobrang galit at gigil ang kanyang ama. Hinawakan naman ng kanyang ina ang kamay ng kanyang asawa at masuyo itong pinisin. Hayaan mo na siya, Romano. Siguro may paggagamitan ng malaking halaga si Summer at iyon lang ang naisip niyang paraan. Wala naman kasi siyang trabaho. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ang kanyang ama. At bago itong tiimbagang na tumitig sa kanya. Mag-usap tayo mamaya, pagkagaling ko sa opisina. Okay, Daddy. Hihintayin kita. Pagsang-ayon ni Summer. Nagawa niyang pangumiti sa kanyang ama. Here. Tumingin si Summer sa cheque na inabot sa kanya ng kanyang ama na si Loreto. Kinuha niya iyon. At muling tiningnan upang malaman ang halagang nakasulat dito. 5 million pesos. Ito lang, Daddy? What do you mean yan lang? Napakunot ang noong tanong ni Loreto sa kanyang anak. I'm expecting around 15 to 20 million peso, Daddy. Napahumindig si Loreto sa sinabi ng kanyang anak. Napakawalang hiya mo talaga. Dad, kinukuha ko lang naman ho ng mas maaga ang mana ko. Para rin naman ho sa akin ito. Kaya lang ay kailangan ko na ngayon. Katwiran ni Summer. Mapapasa iyo lang ang kabuuan ng mana mo. Sa sandaling ipikit ko na ang mga mata ko. Pero, habang buhay ako hindi mo pa makukuha ang ibang mana mo. Dahil mapipilayan ang kumpanya. At least be considerate. Okay, Daddy. Pero kailangan mo na ring umalis dito sa pamamahay ko. Live on your own. Bumalik ka na lang kapag pantay na ang mga paa ko para makuha mo ang kabuuan ng iyong mana. Subalit habang humihinga pa ako, ay huwag ka na munang magpapakita sa akin. Naiintindihan mo? Natigilan si Summer. Pero saglit lang. Humigit kumulang ay inaasahan niya na ito. I understand, Daddy. Tumango-tango na sabi. Good. Inaasahan kong wala ka na rito sa pamamahay ko bukas. Nang tumalikod na ang daddy niya, nagkasya na lang si Summer na habulin ng tingin ang mga ito. Pagkatapos ay pumasok na siya sa kwarto niya at nagsimulang mag-impake ng mga gamit niya. Hindi niya mapigilang mapaluha habang nag-iimpake.
Alam naman niyang kalabisan na kung mag-i-stay pa siya rito sa bahay nila. No, hindi pala. Bahay lang ng parents niya at ng mga kapatid niya. Hindi niya bahay. Kahit kailan ay hindi niya naging tahanan ang bahay na ito. Kahit kailan ay hindi niya nararamdaman na kabilang siya sa pamilyang ito. Outcast siya. Unwanted. Parang walang nagmamahal sa kanya. Iyon ang feeling niya. Kasi ay iyon ang pinaramdam sa kanya ng sarili niyang pamilya. Kaya hindi na siya nagtataka na pinapaaalis na siya rito sa bahay ngayon ng daddy niya. Na parang tinatakwil siya. Inaasahan niya iyon dahil nga sa ginawa niyang paghingi ng mana niya. Samantalang buhay pa ang parents nila. Bukod pa nga sa talagang wala namang amor sa kanya ang mga magulang niya. Hindi kasi siya lumaki sa parents niya. Ang lolo't lola niya ang nagpalaki sa kanya. At parents iyon ng mami niya. Na akala niya ay tiyahin niya lang dahil sa akala niya noong maliit pa siya ay lolo't lola niya ang tunay na mga magulang niya. Nalaman niya lang ang totoo nung nagsisimula na siyang mag-aral. Nang mamatay ang lolo't lola niya, ay sa tiyahin siya napatira. Ang nag-iisang kapatid ng mami niya, ang kanyang tita Katrina. Mas matanda rin ito sa mami niya. May 2 anak ang tita Katrina niya at itinuturing siya nitong parang bunsong anak na may pagka-spoiled. Pero nang mag-migrate sa Australia ang tiyahin niya at ang pamilya nito 7 years ago, ay naiwan siya rito sa Pilipinas sa tunay niyang pamilya. 10 taon siyang napatira sa lolo't lola niya, 5 taon sa tiyahin niya at sa pamilya nito, at 7 taon niya nakasama ngayon ang tunay niyang pamilya. Sabi ng iba ay maswerte raw siya. Matatawag kasing 3 ang pamilya niya. Kahit wala na ang lolo't lola niya, ay para ito ang pamilya niyang talaga. Mas close siya sa mga ito kesa kanino paman. Sumunod ay ang tiyahin niya. Very close rin siya rito at sa asawa nitong si Tito Armando. Ang anak ng mag-asawa ay tinuturi rin siyang baby sister. Lalo na't wala silang kapatid na babae. Ang ikatlo niyang pamilya ay ang tunay niyang pamilya. Pero para sa kanya ay hindi siya maswerte. Ay para siyang basang sisiw na nasa gitna ng madilim na disyerto na may sandstorm at wala siyang makapitan. Walang makita kaya nangangapa na lang siya. Wala siyang sariling pamilya na matatawag dahil noong nasa poder siya ng lolo't lola niya ay hindi naman ito talagang pamilya niya. Ganon din ang mapunta siya sa poder ng tita Katrina niya. Ngayon maging sa totoo niyang pamilya ay ganoon pa rin ang nararamdaman niya. Sampit. Sapagkat ang tunay niyang pamilya ay hindi naman siya tinuturing na pamilya. Kaya paano siya naging maswerte? Kahit saan siya mapunta at magpunta ay wala siyang matatawag na sa kanya. Hindi siya maiintindihan ng iba dahil hindi naman nararamdaman ng mga ito kung ano ang nararamdaman niya. Hindi batid ng mga ito kung ano ang laman ng puso niya. Hindi na nagpaalam si Summer sa kahit na kanino sa pamilya niya. Maski sa kanyang younger sister na si Ashley. Ay hindi siya nagpaalam ng maayos. Kahit na nang nakita nito na lumabas siya mula sa room niya na may dalang-dalang gamit. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang 19 anyos na nakababatang kapatid. Hindi ito nagsasalita. Kaya hindi rin nagsalita si Summer. At bakit pa? Siguro naman ay alam nito na pinapalayas na siya sa bahay na ito. Sumakay si Summer ng taxi. Sa kanilang pamilya ay siya lang ang walang sariling kotse. Ang daddy at mommy niya ay may tag-iisang sasakyan. Gayon din ang Kuya Bolter niya.
Maging si Ashley na bunso sa kanila ay may sariling kotse na inirigalo ang daddy nila noong last year, noong 18th birthday ng younger sister niya. Ayaw niya na sanang isipin noon pa man, pero totoo pala na may naaapi at nang aapi. Ganoon kasi ang nararamdaman niya. Parang inaapi siya ng totoo niyang pamilya. Huminto ang taksing sinasakyan niya sa harap ng isang 3 pinto sa 4th door apartment. Nagbayad siya sa driver at saka umibis. Di kasaway lumabas mula sa front door ang isang sexing babae, si Julian ng friend ni Summer. Sabi ko na nga ba't ikaw ang dumating nang marinig kong may humintong taxi? Nakangiti nitong sabi. Tinulungan siya ni Julian na bitbitin ang suitcase niya, papasok sa apartment hanggang sa loob ng guest room. Salamat. Nahahapong sabi ni Summer bago siya pabagsak na naupo sa gilid ng kamang naroon. Naupo rin sa gilid ng kama si Julian. So, ano ang nangyari? Usisa nito sa kanya. Nagkibit siya ng balikat. Ayun. Binigyan ako ng 5 million pesos. Yung kabuuan daw ng mana ko ay kukunin ko kapag wala na siya. Sino? Ang daddy ko. Matamlay niyang sagot. Sinabi niya iyon? Tumango siya sa kaibigan niya. Tapos sinabi niyang umalis na ako roon sa bahay niya. Kaya nga nag-text agad ako sa iyo. Ano ang sabi ng mami mo? Huli nagkibit siya ng balikan. Wala. Ang swerte ko naman kung ipagtatanggol niya ako. Sumusobra naman ang daddy mo. Parang hindi talaga nila anak kung tratuhin ka nila. Sinabi mo pa. Madalas kong ang tinatanong sa sarili ko kung talagang ang anak ako ng parents ko at kung talagang kapatid ako ng mga kapatid ko. Na kung sila ang tunay kong family o baka naligaw lang ako. Natawa si Julian sa sabi niya. Like yung story ng Ugly Duckling. Akala nito ay hindi siya anak ng nanay niya. Sa tingin mo, tunay akong anak ng mga parents ko? Biglang pumorma si Julian. Ano ka ba naman, friend? Nagkataon lang na paboritong anak ng daddy mo ang bunso sa inyong magkakapatid, na si Ashley. Tapos ang Kuya Voltaire mo naman ay paborito ng mami ninyo. Kaya walang may gusto sa akin? Bakit ba kailangan may paborito pa ang ibang mga magulang? Hindi ba dapat ay pantay-pantay ang tingin nila sa kanilang mga anak? May mga ibang magulang talaga na ganoon, sabi ng kaibigan niya sa kanya. Nako, wag mo nang isipin ang tungkol doon, friend. Minsan talaga ay mas pasaway pa ang matatandang kaysa sa atin. Isa pa, paborito ka naman ng lolo't lola mo, pati na ang tita mo. Patay na nga lang ang grandparents mo. At nasa malayo ang tita mo. Hindi ko mibu si Summer. Pero baka sa mukha niya ang matinding hinanakit na nadarama. Pwedeng-pwede ka naman dito, friend. Kahit forever ka pang magstay dito ay okay lang. Sabi pa ulit ni Julian sa kanya. Paano si Mark? Okay lang ba sa kanya na dumito muna ako? Oo naman no. Sure ka? Mabait iyong si Mark kaya wala kang dapat alalahanin. Tinulungan siya ni Julian na mag-ayos ng mga gamit niya sa closet. Pagkaraan ay tinulungan niya itong magluto ng kanilang pagkain. Tamang-tama na nakaluto na sila ni Julian nang dumating ang boyfriend nitong si Mark na may dala isa pang kahong cake. Wow! May pasalubong pa sa akin ang honey ko. Tuwang-tuwang sabi ni Julian bago yumakap sa liig ng kanyang boyfriend at humalik pa sa labi nito. Actually, para kay Summer ang cake na ito. Biglang bumitiw si Mark kay Julian. Para kay Summer?
Yes, parang welcome natin sa kanya. Ganun? Natuwa si Summer sa narinig. Buti pa yung ibang tao ay pinahahalagahan siya. Samantalang ang sarili niyang pamilya ay tinataboy siya. Maya-maya ay sabay-sabay na silang tatlo na nag-dinner. Tuwang-tuwang pinagmasda ni Summer ang dalawa dahil asikasong-asikaso si Julian ni Mark. Naisip niyang maswerte si Julian for having Mark. Mahal na mahal ni Mark ang kaibigan niya. At sa kabila na naging buhay ni Julian before, ay natanggap pa rin ito ng lalaki. May dati kasing asawa si Julian. Married pa rin until now. May isa itong anak. Lalaki. At Mark Anthony ang pangalan. Inaanak iyon ni Summer. Pero nasa ex-husband ni Julian ang bata. At nagtatago si Julian sa dati nitong asawa. Noong kasing nakita siya ng kanyang dating asawa, ay muntik na nitong mapatay ang kaibigan niya. Gustong makita ni Julian ang anak. Pero takot na takot naman ito sa kanyang dating asawa. Kaya nga ang balak ni Julian ay mag-file ng annulment. Kapag nagbukas na kayo ng negosyo ni Mark at magkasosyo na kayong dalawa, pwede nyo na rin akong kunin isa sa mga executives nyo. Of course, honey, sabi agad ni Mark na hinalikan pa siya sa pisngi nito. Napangiti si Summer sa nakitang sweetness ng dalawa. Sana ba ng araw ay makatagpo rin siya ng lalaking katulad ni Mark. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.